Yon, magandang gabi uli sa inyo. So eto hong si Iloy Boris. Tangina pangalan pa lang Jebs na eh. Hmm. Sabi niya ho na fake news daw siya. Ah. Kaya lang ang nakakatawa dito, ba't naman daw po siya ang sisisihin, siya ang kakasuhan? Kung di ka ba naman kako pala tarantado, papaano hindi ka makakasuhan? Ikaw nagsimulang nagkalat ng lagim. Ngayon, alam niyo ho, to be honest with you ha, gusto niyang palitawin na hindi siya dapat papanagutin dahil binasa lang naman daw niya yon sa GC nila. Talaga lang. Very, very confident siya. Meron pa siyang, pumunta kayo sa St. Luke's, West Wing, and confirm. So pupunta raw doon para i-confirm. Kung di ba naman gaga? Di ba? Very, very confident siya. Napatay na nga eh. Meron pa siyang hawak na flower vase. Tapos meron pa siyang, tawag dito, may mga picture pa siya pinapakita eh. So ganun siya ka-confident. So hindi po ito biktima ng na fake news. Siya mismo ang fake news peddler. Ngayon, pilit niya talagang i-justify. And again, saan ka ba namang nakakita na taong na fake news, di ba? Tapos ipagigiitan pa niya na meron siyang ebidensya sa kanyang pagka-biktimang na fake news siya. Ang masaklap, yung ginagamit niya pong dokumento, fake news din. A fake document, not even forged, but fake document. 'Di ba? Na dinibunk na ng St. Luke's. Mabuti pa yung isang ale na DDS nag-upload ng isang code card na napulot niya. Nag-apology siya, sabi niya, akala ko naman kasi, sabi niya, sorry, akala ko kasi totoo, fake news pala. Ito hindi, walang public apology. At kino-question pa gobyerno. Siguro hindi pa niya alam na pwede siyang pauwiin sa Pilipinas. Pwede siyang ipa-deport. So, meron, dahil krimen palang itinuturing sa Dubai ang paninirang puri. Lalo na, napakaganda ng relasyon ng Pangulo natin at saka ng mga leader ng Dubai. Bagay na hindi nangyari sa panahon ni Duterte noon. Wala pong nangyari noon na extradition treaty. Oh. Tapos meron pa sila ron yung mga tatlong mga kasunduan yun eh. Pero pinakatugma sa kanya yung extradition treaty. Dahil po yung kasalanan na fake news hindi po ito pwedeng tingnan na ang epekto nito ay saan siya gumawa ng kasinungalingan ng paninira. Doon siya dapat papanagutin. Hindi. Kasi ang epekto nito, since ito'y uploaded online, considered yan, ginawa, depende sa kung saan mong gusto ang taong gumawa nito papanagutin. For example, taga Quezon City ka, 'di ba? Tapos nakita na receive mo yung paninira sa iyo, gusto mo siyang testehin sa buhay niya at may bahay ka naman sa Hulusulo, pwede mo siya doon sampahan ng kaso at sabihin mo, dito ko po nabasa, dito ko po napanood yung paninira sa akin ng taong ito. O eto ngayon taong ito na sabihin natin, kunwari taga Metro Manila, mapipilitan kada hearing, lilipad doon papunta ng Hulusulo para dumalo sa hearing. O, ganon. Diba? So ito ganon din ito. O. Now, ang nakakatawa rito, ito yung nilabas niya. Alam niyo ba ito? Huwag kayong mag-upload dito sa FB niyo lalo na nandun yung mga info sa taas. Ito, hindi ho ba ang gumamit nito ay ang naglabas nito, etong si dating kinikilala, pinagpipitaganan ng media practitioner, now certified fake news peddler with 2 million peso salary every month mula po kay SMNI bilang advisor. Jay Sonsa. 'Di ba? Rumaratsada sa fake news at pag-uugali. So ito yung nilabas nilang kalokohan noon. Ngayon, ang nakakatawa po, that was January nung nagkaroon ng diverticulitis si PBBM. 'Di ba? Tapos ito nga, dinibunk ito ng St. Luke's. At kaya naman po naging dahilan yan ng pagkakaroon ng kaso nila
ni Bingot at saka nito nila Jason sa at yung iba pang mga nagkalat nito. No. Yan. So, etong si Tanga, si Iloy, tingin ko rito, pinaglalaruan ito ng kanyang mga sinasabing sources na nagbibigay sa kanya raw ng info. Kasi unang-una, bakit siya bibigyan ng info na obsolete or debunked? Right? Hindi nga niya maipaliwanag yung diverticulitis eh. Ito ho ay mga parte ng mga tae sa katawan ng tao, lalo na sa may edad, na natatrap nitong mga maliliit na mga pores na yan ng bituka nila. Usually sa mga may edad na yan, yung sakit na yan. Oh. Pag napunta yan dyan sa mga butas na yan, ano mga asahan ninyo? 'Di ba? Mag-cause ngayon yan ng infection. And anong epekto sa tao? Severe discomfort, sakit ng tiyan. Siyempre, may namamaga doon, may masakit sa tiyan mo. O, di uncomfortable ka. So yun ang nangyari sa Pangulo. Pero, kahit i-research nyo pa yan, hindi po ito maituturing na severe illness sapagkat ang gamot, pahinga, soft diet, at isang katerbang antibiotics. Pwede pa nga siya mag-function, 'di ba? Bilang presidente. Hindi niya kailangang magbakasyon. Now, eto ngayon, no? Daw sa word na malala, hindi malala presidente mo. Te ano niyaw? Yan. Severe sigmoid diverticulitis with perforation and extensive mesenteric phlegmon. Deterioration, urgent surgical Alam mo, tingin ko to nagsasyabu to bago mag-content eh. Eto. Kaya kasi kung ano-ano yung sinasabi. Ito yung ang dami na ako napanood ng mga DDS vlogger na bastos ang bunganga, mga palamura. Pero ito wala na ako narinig kung di bilat. 'Di ba? Pati yung pagtsupa niya, kinukwento niya. Ito, tong taong ito, grabe. Ano pa to? Wala ba tong anak? Wala ba tong kamag-anak? 'Di ba? Na ipagsang-alang-alang niya na mapapahiya siya. Oh. consultation recommended. Colonic obstruction or partial structure from inflammation. Bilatsing ilay. No, bilat siyang Iloy. I understand bilat kasi ang nanay ko Bisaya. From Negros Oriental. Ano niyo di po, ang gamot sa amo mo as pilit? You consider this as okay lang nga masakit? Di putang normal ang ani bilatsing iloy nga pagtubuleya mo di putang nga Di ba parang sabog ano? gaalala mo ka na di puta sa banyo. Tingin ko dapat to dinadrug test ito ng Dubai Authority. Wala ka pa sa diverticulitis ha. Ginatubuleya ka pa lang kasi hindi ka uminom ng tubig 8 hours. Gaamo ka na gani di puta dumapatay ka na. Ikaw mismo na nagsabi na maximum ang sakit na nararamdaman sa amo mo kabilat sing iloy kagidya kagaga. Di puta kakler kayong dalawa na magsuntukan be. Yan na lang ka talaga clear ang ating gagawin magsuntukan tayong dalawa. Lakas maghamon pero nasa Dubai ang animal. At saka alam nyo, nakakaano ganun, may problema to sa mental health. Tingin ko nga kung hindi to sabog, malamang nga talaga may amats ito Oh. Di ba? Etong si Eloy Boris. Kasi nasasabi niya yung mga ganyang bagay, di ba? Tapos nagawa niyang manloko ng napakaraming tao. Talamak pala ito sa isang scamming. Pati si Tres, yung dating pulis na babae, maingay pag nagko-content. Nadali niya rin. Oh. Ano yun yung partner niya? Nakita ko rin Joanna, yung partner niya puro tato. At wanted rin daw po yun sa Canadian yun, wanted din daw sa Canada yun, di makauwi. So, diyan sila nagsama at ang kanyang modus, investment scam. Kaya nga yung Dubai authorities ay pinapag-investigate laban sa kanya. Alam niyo, ang tawa bakit po dyan nagtatago yung taong yan o dyan naninirahan? Kasi nga, walang extradition treaty before until last year, February, na nagkaroon ng extradition treaty. So siguro, pagka nalaman niya na yan, ang gagawin nito, lilipat na naman ng ibang bansa yan. Baka tatakbo na ng Timbuktu yan na walang extradition treaty. Kasi yung mga ginagawa niyang kahayupan, imposible itong mag-grant
ng asylum, ng political asylum. Imposible yan. Malamang isusuka yan ng bansang pagtataguan niya. Di ba? Ang tindi ang pota. Teka, in Jesus name, hindi kita. Hasta umaabot ka na minsan kita. Ang tindi, no? Pati pangalan ng Panginoon, ay nako. Sabi, siya lang yung Canadian na di nakarating ng Canada. Never nga daw pre. Sabi nung babae, yung si Tisay, na nakakilala sa kanya. Siya yung nagkiklaim na Canadian citizen. Pero hindi makatungtong. Never nakarating nga ng Canada. Ngayon, eto pa ha, nakakatawa rin tong mga praning kahapon kasi pilit nilang anong isang araw, kinu-question nila yung event doon sa Bataan. So ngayon, ang buong mainstream media, pati yung Malacanang press corps, makikita nyo rin sa post ni Benji Contreras, kinukundena itong mga DDS. Well, hindi naman po nakapagtataka yan. Kasi kapag ikaw ay naging DDS, automatic yan, kailangan mong magalit sa mainstream media. That is that phenomenon, okay? Kung nagtataka kayo at walang makasagot, bakit kapag DDS galit sa mainstream media, si Digong ang nag-utos niyan, si Digong ang nagturo niyan. Kaya maski nung panahon na ako'y DDS vlogger during his time, galit din ako sa mainstream media. Galit din ako kay Maria Ressa. Pero napifeel ko doon, parang naiinsulto ko ang sarili ko eh. Itong mga intellectual na tao, para i-counter ko to, para barahin ko, ay hirapan ako barahin yung mga yun dati. Kasi hindi naman, ayoko naman yung trip ng parang content ng kanal ang style, yung mambastos lang. Ayoko naman ng ganon. Nangiya. O ngayon, ito, yung mga taga mainstream media mismo, hindi makapaniwala sa naging behavior ng mga DDS. Kanina nakakatawa na ultimo yung event sa Bataan. Kino-question kung totoong nangyari. Naku, naroroon po ang crew, ang cameraman ko. Correct. Naroroon sa Mount Bataan. Samat sa Bataan na taunan din pong ginagawa bilang paggunita po ng araw ng Kagitingan. At talagang naroroon siya. Nandun siya. Sabihin ko na rin po namin to ha. Alam ko, kakilala ko yung mga beat reporters na nandun. Andun sila. Hindi naman sila malikmata. Nakita nila talaga. Sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, Ito ngayon ang PCO po may ginagawang website kung saan kayo pwedeng mag-lodge ng complaint. Lahat ng mga katulad ng mga to na nagkakalat ng fake news. Although huli na, no, sabihin natin bakit kasi ngayon lang, kasi kasalanan to ng mga naunang humawak ng PCO. Na ang polisiya noon, titignan ninyo kung sino yung source. Kung hindi naman reliable, wag nang patulan. Kaya kailan ba kayo nakakita ng fake news peddler na katulad ni Jason sa na reliable? Kaya nga fake news peddlers 'di ba? inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Ito naman po, yung inilabas nilang video noon na sinasabi marami ng pulis doon sa labas ng St. Luke's para i-secure daw ang katawan ni PBBM na nasa freezer na. Yung iba naman nasa loob pa. Yan. Yung mga nakamotorsiklos na post nila. Ito po ay nangyari po yan November 23, 2024 pa. Ito yung nagdadrama si Zulaika Lopez at saka si Sarah. Yan. Yan po yung pangyayari na yan pala. Ngayon, malinaw po ang video pero pinalabo nila para hindi masyadong halata at hindi matrace yung metadata. Buti na lang, nahagilap ko pa yung kopya nito at nakita ko yung mga post na yan. 'Di ba? Napaka wawalang hiya ng mga taong ito. Sabi ko, paano pag si Sara Duterte naging presidente? Lahat ng mga yan ang magiging defenders ng kanyang administrasyon. Nasanay ang mga to sa fake news. So anong klaseng kultura magkakaroon ang bansang Pilipinas
pag si Sara ang naging presidente. 'Di ba? Oh, bukod sa balik pogo, lahat ng ginawa ni PBBM na kumontra sa tatay niya, lahat 'yan ando. Ano 'yun, si Terry Valls ang nag-utos kay Bugris. 'Yan. Terry Valls, hanapin ko nga 'yung mamayang animal na 'yan. Hindi ko kilala 'yan. Oh, eto ba? Eto pala 'yon. Ikaw pala sa rin, Terry Valls. Kaya naging tae ang utak nito ni ay sorry, baka may kumakain. So naman ganun ang utak nito ni ano ni Bugris o ni Boris, 'di ba? Dami-daming proof of life oh. Eto pa. Tayo Ganda ng tugtog. mga DDS Yes, na tawa tatangan. halina Halina, maglaro tayo Tatangan ng bisyo Sige sabay-sabay oh Hindi kasi titignan ninyo ito ha. Ito yung 81st, 'di ba? 82nd, 83rd, 84th. Apat na po. Apat na yan ha, na mga videos para sabihin nila na ito ay mga throwback. Hindi nga nila ma-distinguish anong taon yung ginamit. Some people say 2025. Yung iba, 2024. Anak ng pocha. Diba? Tapos magkakaiba naman yung mga footage. Oh, hindi ko maisip ang takbo ng utak ng mga to. Tapos may mga pilit pa rin nagpapaniwala na patay na ang presidente. O maging ito, ano yun, kausap ni Bugris, si Lustay bago nagpakalat. Ay, alam mo na, JC Mos. Diba? Kausap na pala ang, ang prinsesa. O, kaya pala malakas ang loob. Diba? Kasi kung maging presidente si Sara, nako, mapatalsik si PBBM, absuelto sila. Tsaka, di ba pinakita ko nakaraan sa inyo, yung parusa sa cyber libel? Di ba? Pinababa ng 17th Congress na kung saan kabilang doon si Harry Roque. Oh. Kasi under ni Duterte ang 17th tsaka 18th Congress. So 17th Congress, pinababa nila yung parusa. Pero mo makukulong lang ang fake news peddler mula isang araw hanggang isang buwan, and then yung maximum niya hanggang 6 months. Tapos magmumulta ng nasa 200,000 pesos. Kung may nag-aalaga sa mga yan, botones lang po ang halaga ng 200,000 pesos. Tapos makukulong ng 6 na buwan lang na maximum. Sabi ko nga, kung ako nga ang binabayaran ng ganyan, I don't fucking care kung magkano yung magiging penalty. Magbabayad naman yan para sa akin. I don't care kung makukulong ako ng 6 na taon. Kung kumikita naman ako ng milyones. Di ba? Multimillionaire ako pagdating ng retirement age ko. Kaya po, ganun katalamak ang fake news peddling dito sa Pilipinas. Kumbaga, hinanda ng Duterte administration ang Pilipinas sa pagpasok ng fake news. Kasi kung sakali nga naman at hindi maiiwasan, matatapos ang kanyang termino. At para hindi na magkaroon ng iba pang mga pangalan na papasok sa Malacanang, 'di ba? Para palit-palit lang pag alis ng isang Duterte, iba na naman ang papapasuking Duterte. Sisiraan yung kasunod, ganun ang plano pala. Kaya 17th Congress, inaprubahan niya yung panukalang batas na yan, nababaan ang presyo. Babaan ang jail time ng cyber libel, yung illegal publication under ng revised penal code natin. 'Di ba? Grabe. Makikita nyo yung yung kung paano tama ho talaga yung mga pinagsasabi dati nito ni Percy Lapid. He's very, very futuristic about the Duterte administration and the Philippines under Duterte. 'Di ba? Ano yun? Ipatrace natin itong si Terry Valls, ng NBI ASAP. Katapat nito, i-dismantle natin ng troops ni Bugris na magaling sa pamimiki ng buong katotohanan. Ay, dapat lang po talaga mahanap nga yan at maibigay sa NBI. Okay? Eto ngayon, iwanan na nga po natin ito. Langhiya. Para sabihin na throwback lang lahat yan, sipin mo the whole event, tapos
yung mga taong nag-cover doon. Di ba tas yung mga residente na nandoon na nakakita sa Pangulo at doon sa event? Lahat yun sinungaling. Wala daw event na nangyari doon sa Bataan. Sus Mariosep. Ay nako. Okay, so alisin nga natin to.